All right, mga katokis, mga kaibigan, mga kababayan. Eto na naman tayo dito, no, sa spot natin dito sa park. Kamusta po ang inyong araw? Kami naman dito ay maaraw, sobrang init po, no. Malaki-laki po itong park na nandito sa aming community. Tingnan nyo po, oh. Ayan. Para may idea naman kayo, oh, ayan. O, ilibot ko lang kayo, ha. O, ano lang tayo, pasintabi. Ayan po yung napakalaki po nito. Okay. So, eto po tayo, magbibigay ng maiksing komento, opinion, reaction sa mga usaping politika. Yung maiinit po, no. Andyan pa rin ang impeachment. Nandyan naman itong inyong tokmol na vice presidente na nagbabalik po at meron ng mga pa-presscon, no. Ang daming sinasabi sa presscon, nagsasabi ng credibility, nagsasabi ng tungkol sa budget, nagsasabi tungkol sa pag-inhibit ng mga senator judges niya, no? Ay nako, ewan ko mga kababayan. At tungkol pa din daw dun sa AI. Ewan ko kung ano-anong pinagsasabi nitong tokmol na walang integridad, kredibilidad at accountability ninyong vice presidente. Okay, at itong mga to ay mga pure sinungaling mga kababayan. Pag nahuhuli na, sasabihin joke, o di ba? Pero pag hindi nahuli, totoo 'yon, no? Yan ang laro nila. Ganyan po sila kadumi maglaro. Sa bagay, sabi nila, politics is too dirty. Lalo pang i-dirty ng mga katulad ng mga mandarambong sinungaling mamamatay taong Duterte. So unahin natin mga kababayan. Ito, alam nyo na itong topic na ito, na itong inyong Senator Mukbang Boy Silly Wonderful Tonight ay nagbitaw po bilang isang presidente ng PDP na kanilang partido. Okay, so anong kadahilanan niya mga kababayan? Dahil daw po siya ay magko-concentrate o tututukan niya ang pagiging senador niya, lalo't lalo na't papasok na ang 20th Congress. So yan po mga kababayan, ayun lang po ang dahilan niya. Dahil papasok na daw po ang 20th Congress. Hindi niya po sinabi kung paano niya tututukan yung pagiging senador niya. Ano, itututok niya ng maayos yung mumukbangin niya? Itututok niya ng maayos yung sarili niya doon sa mga pagkaing masasarap? Oh, yung pagkain na hindi siya kakain ng mamoy? Kasi po, doon po sa isang magaling na vlogger kay Go Philippines, meron siyang video doon na ito daw si Boy Silly, si Mukbang Boy at Wonderful Tonight, ay may video po, di umano na lumalabas na kumakain ng mamoy. Di ba Muslim si Robin, pinangangalandakan niya, proud Muslim siya, pero kumain ng mamoy. Oh, baka naman yun ay lamb o lamb meat. Kayo naman, wag naman kayong ganyan. Wag nyo namang mamuyin si Nomin. Ngayon naman si Lobin eh. Wag nyong mamuyin. Kaya si Senator Boy Silly Mukbang Lomin, tututok na daw po siya sa trabaho niya bilang senador. Ano ba ang trabaho niyan? So ibig sabihin sa loob ng 3 taon mo mula 2022 2025, the 19th Congress, wala kang tinutukan. Hindi ka nagseryoso sa pagiging senador mo. Walang mga batas na tuluyang naipasa, kundi sabit-sabit na lang, co-author, ganon. Ang pinaka tinutukan ni Robin, mga kababayan, ay kung paano mag-grandstanding sa mga hearing. Oo, paano siya magpakita ng kagaguhan, kabalbalan at kawalang asal sa mga hearing sa Senado. O, pag ganyan-ganyan lang ng bigote, pahaplos-haplos lang ng ganon. Tapos magmamalaki doon sa hearing na wala kasing utos ang presidente na i-contempt ka kung merong utos, o di ba? Ibig sabihin hindi ka senador ng bayan. Senador ka ng Duterte kasi sumusunod ka pa rin sa utos ng Duterte. 'Di ba? Ang allegiance mo ay kay Duterte lang, hindi sa taong bayan. Kaya pala wala kang natutukan kundi ang mga Duterte. O ano naman ang bago
Ha? Ano ang magiging bago sa 20th Congress? Wala pa din, ganun pa rin. Eh kung yung 3 taon nga wala siyang nagawa, ito pa kayang nalalabing 3 taon? Wala yan, drama niya lang yan. No? Eh wala rin naman yata siyang nagawa sa PDP bilang presidente. O sinong papalit na acting president doon? O yung wake and bake na anak ni Duterte na mayor ng Davao City, di ba? Yung wala ring alam. Umalis ang isang obo baptanga, papalit ang obo baptanga. Kaya windang ang PDP, no? Birihin mo, pinamumunuan ka ng mga tanga at bobo. Eh, ang gagaling ng mga nandyan, may mga lawyers dyan, may mga businessman. Mas magaling pang mamahala. Mga animal talaga, mga kababayan. Kaya yan, ano kayang itututok ni Robin Padilla? Yung kanyang mata at bunganga sa pagkain. Paano po tuluyang magmukbang? Yun po eh, wala ka nang nagawa nung 19th Congress. Ano pang magagawa mo ng 20th Congress? Oh, eto naman pong si Tokmol ninyong Vice Presidente ay nagdadrama po. Umaapila na naman sa emosyon ng mga tao. Sabi niya, diyan po sa mga balita, sabi niya, pag hindi ka kaalyado, wala kang pondo. Kasi malapit-lapit na naman po ang budget hearing, no? Natatakot na daw siya na magbigay o mag-request ng mataas na pondo. Eh bakit ka naman hihingi ng mataas na pondo? Anong dahilan? Kailangan i-justify mo. Kung hindi mo ma-justify ang paghingi ng mataas na pondo, eh bakit ka bibigyan? Di ba tulad nung ginawa niya nung last budget hearing, hindi siya umaten. Sinabi niya, I leave it to the discretion of the House of Representatives who has the power of the purse. Oh. So, dinesisyonan, hindi mo kayang i-depensa eh. O kung ano yung mga programang nilagay mo doon, nagmaktol ka. O ngayon, umaapila ka sa emosyon ng mga tao para sabihin, kasalanan ng Kongreso yan. Kung maliit ang budget ko. Eh, hindi mo nga maibipensa. Paano ka bibigyan ng mataas na budget? Diba? Paano dadagdagan ng budget mo? Maganda nga, walang wala ka ng budget eh. Tapos sasabihin niya kung hindi daw kaalyado, hindi ka daw bibigyan ng pondo. Ganun ba? Eh bakit yung mga Duterte congressman dyan o Duterte senators may mga budget sila? Diba? Naninira na naman mga kababayan. Patuloy ang pagbira sa House of Representatives kasi ang Congress ang may power of the purse. Hindi maganda mag-congressman ka o mag-congresswoman ka na lang. Ganun na lang para mahawakan mo ang speakership o Senate President. Hindi yung maapila ka na naman sa mga utong-utong mga taong bayan na ay, bigyan dapat ng malaking pundo yan. Eh ano bang nagawa niya bilang Vice President sa opisina niya? Wala! Puro travel lang kasi gusto niya ulit magbiyahe pa, libutin na ang buong mundo. Oo, kulang pang pagbiyahe niya. Puntahan mo ang bansang Afrika. Oo, para doon ka na lang sa safari, yung mga kamag-anak mong mga unggoy doon, mga hayop, mga animal. Oo, yung mga buhaya na nandun. Di po ba mga kababayan, umaapila na naman, naninira na naman, natatakot daw siyang humingi ng mataas na pondo. O bakit ka hingi ng mataas na pondo? Tapos sasabihin mo, pag hindi ka alyado, walang pondo, tanga talaga. Hindi mo alam kung anong sasabihin niya, walang pondo, may pondo. Bobo, diba? O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye, God bless.